non-alcoholic fatty liver disease ay tumutukoy po ito sa pagkaipon ng labis na taba or fat sa atay. Sa pagdaan ng mga panahon, ito ay pwedeng makaapekto sa pagtatrabaho ng kanyang atay dulot ng pinsala dito. Para makaiwas sa pagkakaroon ng non-alcoholic fatty liver disease or yung NAFLD, makakatulong po ang mga sumusunod. Una, umiwas sa pagkain sa mga restaurants or fast foods. Ito ay sa kadahilan ng ang mga pagkain po dito ay karaniwang mataas sa saturated fats at trans fats, asukal at iba pang mga sangkap na makakasama sa ating atay. Ikalawa, umiwas sa pag-inom ng mga sweetened or matatamis na inumin tulad ng soft drinks. Ang soft drinks na may high fructose corn syrup ay makakadagdag din po sa tabang naiipon sa ating atay. Sa halip na uminom ng soft drinks, mas piliing uminom ng tubig. Kung nasanay ka na sa pang-araw-araw na pag-inom ng soda, tulad ng Coke or Sprite, maaari pong lumipas ang 3 hanggang 4 na linggo bago mawala ang iyong cravings sa matatamis na inumin. Katlo, umiwas sa pag-inom ng alcohol. Walang sapat po na nutritional value ang maibigay sa atin ng pag-inom ng alak. Kung ikaw po ay may non-alcoholic fatty liver disease, papalalain ng alak ang iyong medical condition. Ang palagi ang pag-inom ng alak ay makakapinsala rin sa mga healthy bacteria sa iyong katawan, lalo sa iyong gut, sa iyong large intestine. Mahalaga itong mga healthy gut bacteria natin para ma-absorb ng ating katawan yung mga sustansya sa ating mga kinakain at pinapababa rin ito ang ating risk para magkaroon ng colorectal cancer. Ika-4, regular na kumain ng whole foods. Kasama po dito sa tinatawag na whole foods, yung mga gulay, prutas, edible na mga buto, at mani or yung nuts. Makakatulong ito para ikaw ay makapagbawas ng timbang na magre-resulta rin sa pagbuti ng iyong fatty liver. Kilala po ang Mediterranean diet na mayaman sa pagkain ng mga mayaman sa antioxidants para mapababa ang risk ng isang tao sa pagkakaroon ng fatty liver disease. Ika-5, kumain ng mayaman sa healthy fats. So, hindi po lahat ng taba ay masama. Meron din pong healthy fats. Dapat tandaan po na ang pagkakaroon ng type 2 diabetes ay magpapataas din ang inyong risk para sa pagkakaroon ng non-alcoholic fatty liver disease. Ang taba po o yung fats na makukuha sa mga pagkain tulad ng mani or nuts, mga prutas tulad ng avocado, mga olive oil at isda. Ang mga ito po ay makakatulong para magamit ng inyong katawan ang insulin ng maayos. Itong insulin, ito po ay isang uri ng hormone na tumutulong para huwag tumaas ang ating blood sugar na siyang nangyayari po sa mga taong may type 2 diabetes.